Matunog ngayon ang paglipad ni Kevin Kiambao patungong Amerika para ipurso ang kanyang NBA dream. Ngunit gaya ng inaasahan ay maraming tumaas ang kilay at pumuna sa ginawa ni KQ at maraming nagsasabing suntok daw sa buwan na makapasok ang ating pambato sa NBA. Kaya sa video na to ay pag-uusapan natin kung kaya nga ba ng isang Kevin Kiambao na makapasok sa pinakamataas na liga sa mundo ng basketball. Pero bago yun ay atin munang balikan kung sino-sino nga ba ang mga Filipino players na sumubok na makapasok sa NBA. Una na nga dyan, nang may kauna-unahang homegrown player na nakipagsapalaran sa Amerika para subukang makapasok sa NBA at yan nga si Japet Aguilar. Noong 2012, pagkatapos ng kontrata ni Japet sa Talk and Text sa PBA ay nagtungo siya papuntang Amerika upang dumalo sa iba't ibang open at private workouts para sa NBA D-League. At sa mga panahong to ay maraming mga Filipino fans ang natutuwa dahil sa wakas ay meron ng isang pure Filipino player na susubok na makapasok sa NBA. Nagkaroon ng mga private tryout si Japet sa Amerika sa koponan ng New Orleans, Hornets at San Antonio Spurs. At sa taong yon ay naitala si Japet bilang unang Filipino na nadraft sa NBA D-League sa koponan ng Santa Cruz Warriors, isa itong affiliate ng Golden State Warriors na naglalaro sa NBA D-League. Ngunit sa huli ay pinaasa lang si Japet dahil hindi siya nakasama sa final roster. Bagamat inofiran man siya bilang practice player ng Santa Cruz Warriors, ngunit hindi na ito tinanggap ni Japet Aguilar. Ayon noon sa scouts ng Hornets na si Don Seller ay work in progress pa daw si Japet at hindi pa handa sa antas ng NBA. Ganon din si Kobe Paras. Noong 2013, lumipat si Kobe sa Los Angeles upang dito niya ipagpapatuloy ang kanyang sophomore year. Ang goal ni Kobe ay ma-scout sa Amerika at maglaro sa NBA balang araw. Ngunit sunod-sunod na pagsubok ang nangyari sa kanyang career. Una na nga dyan noong 2015. Matapos hindi siya pumasa sa academic requirements ng kanyang paaralan. Kaya binawi ng isang NCAA Division I school ang kanyang scholarship offer. Kaya napilitang maghanap si Kobe ng panibagong paaralan at naglaro siya sa Creighton University. Ngunit hindi naman siya nabibigyan ng mahabang playing time at hindi siya naging bahagi ng rotation ng kanyang head coach at madalas sa garbage time na lang siya pinapasok. Kaya noong 2018, napagdesisyonan ni Kobe na umuwi na lang ng Pilipinas para dito na maglaro at pumasok naman siya sa professional league sa Japan noong 2021 at hindi na nga niya tinapos ang kanyang basketball career sa Amerika. Kaya sa huli ay hindi niya nakamit ang kanyang NBA dream. At syempre, sino ba naman ang makakalimot sa ating gilas big man na si Kai Sotto? So to make story short, nagsimulang pumunta si Kai Sotto sa Amerika noong 2019 para mag-ensayo sa BWB Global Camp at Atlanta Training Camp. 2020, nang mapunta naman siya sa NBA G League. Ngunit noong 2021 ay umalis siya dahil sa kanyang gilas commitment. 2022 naman, nang maglaro naman siya sa Adelaide 36ers at nag-declare na magpapadrop na si Kai Sotto sa NBA. At 2023 ay naglaro naman siya sa Orlando Magic para sa NBA Summer League. Ngunit ang nakakalungkot ay hindi nga na-draft itong si Kai Sotto. At sa ngayon ay meron na namang panibagong Filipino player na susubok na makapasok sa NBA. At yan nga si Kevin Kiambao. Ayon sa bali-balita ay nakakuha na nga ng spot si KQ sa final roster ng affiliate team ng Sacramento Kings sa NBA Summer League. Maraming ang mga nagsasabing malabong mangyari ang pinapangarap ni Kevin Kiambao. Ngunit ang tanong, talo ba si KQ sa kanyang ginawa? Well, kung titingnan natin, ay panalo pa rin si KQ sa experience. At nauna naman niyang sinabi na hindi lang daw NBA ang habol niya, kundi pati na rin ang experience. Kaya kung titingnan, uuwi pa rin si KQ na may daladalang experience at improvements, di ba? Kaya ang dapat natin gawin ay suportahan na lang natin ang ating kabayan dahil mas mabuti nang may sumusubok kaysa sa wala. Ngunit ang tanong, susunod ba sa yapak ni Japet, Kobe at Kai si KQ? Comment mo lang yan sa ibaba ng video.